Good afternoon, Sir Michael Dayaday. Good afternoon Magandang din po. hapon. Michael, ma'am. sandali. Ikaw ba ito? Hindi ikaw yan. Hindi siya. Hindi ikaw yan. Pero yan ang asawa mo. Yung Yan kabit po si yan. Mrs. Ito po, kabit po yan siya. Yung kinakasama ng asawa po ngayon. Yan na ngayon yung kinakasama ng asawa. Opo. Kasal kayo, di ba? Kasal po kami. Ilang taon na kayong kasal? 10 taon po. Ilang taon ng mga anak ninyo? Ang panganay po ay 11 years old at saka ang pangalawa 10 years old. Ang pangtatlo po ay 8 years old. Kailan mo huli nakausap ang asawa mo? Nung ganitong pong April po, pagdating niya, nung hindi po sinabihan ng papa na pinilit mag-usap sa akin, hindi po siya nagtumatawag. At saka hindi naman kinukmusta yung anak, hindi tumatawag po sa amin. Nagpapadala ba ito ng pera nung nandun pa siya sa... Bira lang po. Mga gaano kadalas siya magpadala ng pera nun? Kasi nakailang taon ba siya? Dalawang taon migit po. Doon sa unang mga buwan na nandoon siya, nagpapadala. Papadala no, nung una, mga ganda papadala na. Pas bandang tag 5,000, 7,000 po. Saka pag bandang huli, bira na siya nagpapada. Nagdesisyon na po siya sa akin na makipaghiwalay. Kailan niya sinabi sa'yo na makikipaghiwalay siya? Kadalawang beses po. Sabi ko, hindi naman ako papayag na paghiwalayin mo ko. Kasi may anak po tayo, kasal po tayo, 3 anak natin. Tsaka sabi ko, ganda pag alis mo, gandang usapan mo sa akin. Pag pa-abroad ka, pinangkutangan kita sa tao para mag-pa-abroad ikaw, ka. umutang ka. Umutang ko pera. Magkano inutang mo? Nasa 72,000 po. 72,000 para matustusan yung pag-ayos ng sabi mga niya, papeles niya. Sabi niya sa akin, magpa-abroad siya. Ginastusan ko, nagpangutang ko sa tao. Sabi niya sa akin, mapa-abroad ako para mapagpatayo tayo ng sarili nating bahay. Tapos, para mapag-aral natin ng ating mga anak. Saka para makaahon po tayo sa hirap. Kasi Kailan hirap mo lang siya po kami. huling nakausap? Itong April 22 po. Pero sa tatay hindi mo niya. alam na nakauwi na siya. Alam ko po kasi nakita ko sa ano ng mama niya. Sinundo po siya sa airport. Tsaka yung lalaki niya. Sandali lang, ano ba nangyari? Bakit ganito? Kailan niya unang sinabi sa'yo na hiwalay na, ayaw na niya? Noong 8 buwan na po, ganun. 8 buwan Oo, pa lang ganun siya pa. doon. Opo. Kayo ba ay maayos naman ang pagsasama ninyo nung Opo. nandito pa siya sa Pilipinas? Mayos naman. Maganda lang usapan namin pag-alis niya. Hindi kayo hiwalay, ha? I mean, Hindi po. nagsasama kayo sa Opo. isang bahay. Opo. Wala namang baranggayan na nangyari Wala, na wala. nanakit ka. Hindi Ganon. naman po. Walang ganon, ha? Wala po. So, ibig sabihin, nanlamig na lang talaga sa sayo. Nanlamig sa'yo, pero nag-init sa iba. Oo, Sabi ni Sharion. Ha? Kailan mo unang nahuli na may ibang lalaki pala ito? Yung nanay ng mga anak mo. Nahuli ko siya sa cellphone lang siya ko nahuli. Cellphone, paano? Nakita mo na, Nga may ka-chat po siya ng lalaki. nung nandito pa siya, may kachat na siya? Hindi, nung sa ano na. Nung sa abroad na po siya. Nung nasa abroad siya. Opo, kasi nag-comment po ko sa mga chat-chat po nila. Sa mga Facebook. Tapos, kinonfronta mo siya. Opo, sabi ko, ba't ganun? Bakit ka may ibang lalaki? May asawa ka naman. Ano sabi niya? Wala ka lang pakialam doon, hiwalay na tayo. Sabi sa akin, huwag naman ganun. Kasi may anak tayo, kasal tayo. Maganda usapan mo pag alis mo. So, Magpatayo tayo ng bahay. Ibig sabihin, Michael, basta na lang ganyan, sa isang iglap, nawalan na lang siya ng gana Oo. sa'yo, ganon. Ganun po. Kilala mo ba itong lalaking ito? Ito po yung bago niyang lalaki, hindi ko po kilala kasi bago po sila nagsama niyan. Ibig mo sabihin, hindi ito ang una? Hindi po ang una niyan. Pang-tatlo po yan. Pangatlo, habang nandun siya sa abroad? Opo. Iba-ibang lalaki kasi nag-comment ako, minumura niya. Minumura niya po yung ako. At saka tapos nag-comment po ko sa chat ng mga lalaki, tapos sabi sa akin, bakit ka pa nangingialam sa akin? Wala na tayo ah. Nakausap mo ba yung nanay nito? Opo, nakausap po siya. Anong sabi nung nanay? Nung wala pa yung anak na lang dumating, maganda yung usapan namin. Mag-usap po kayo ng anak ko pag dumating. Actually, binlock tayo, Atini. Binlock rin tayo. Binlock tayo binlock ni tayo. Charisma. Oo. Buti na lang at sinagot tayo ni Nanay Gina. Nanay ni Charis ito, ha? Magandang hapon po, Nanay Gina. Magandang hapon naman po. Oo. Nay, nasaan po ba yung anak ninyo na si Cha? Ay, si Teres po nasa Bicol, Kayo po, nasaan ba kayo ngayon? sa Laguna. Nay, ano ba ang estado nitong samahan, nitong mag-asawang si Cha at si Michael? Ay, ang alam ko, ngayon lang yan nagkaalita na January siguro yun, o December. Oo, bakit Nay? Anong nangyari? Bakit parang iniwan ni Cha ang asawa niyang si Michael at ang 3 mga anak? Hindi, o. Bakit ayaw makipag-usap ni Cha? Gusto niya laging magdadala na tapos ayaw pa mag-antay. Gusto niya yung laging madali. Pero hindi naman po yata tama na manlalalaki siya or sasama siya sa ibang lalaki. Di ba, Nay? Dapat pag-usapan nila. Ayaw ko nga, yung tinatanong ko ang anak ko, hindi naman nagsasabi. Tapos si Michael, sinabihan ko naman siya kung, ano ba ang nangyari sa inyo at nagkahiwalay kayong dalawa? Kay dati nung December ata yun o November, Mm-mm.
Binalak na daw siya ni Charis. Nag-uusap pa sila, ano pa. Tapos, nung nagpadala ng, pera, isinsid na sa akin ang pera. Tapos, isisend ko rin kay Michael. Kasi ang, kay Blinak na nga siya ni Charis. Pero pinapadala sa inyo, tapos kayo naman ang nagpapadala kay Michael. Ganun po. Nay, ganito. Kasi ayaw po makipag-usap ng anak ninyo kay Michael. Mas maganda siguro bilang nanay, baka naman pwede ninyo na mabigyan ng payo yung anak ninyo. Kasi unang-una po, Nay, maling-mali po itong ginawa niya na nakikiapid na siya sa ibang lalaki. Krimen po ito. Pwede po siyang kasuhan nito, isang krimen. Pangalawa po, at para sa akin mas mabigat, na inabandona niya ang mga anak niya. Maling-mali rin po yun. Hindi lang naman sa pera na pwedeng daanin. Kailangan po ng mga bata ng kalinga. Pero kung mapapatunayan po na inabandona niya yung mga bata, isang kasong krimen, ibang kasong krimen na naman yan. Hindi naman ho yung pinabando, ma'am. Kasi yung pera na last na pinapadala niya na itong hindi napadalan sila ng January ata o February. Ginamit ho yun na pera sa bahay at magpapagawa ng bahay sa Bicol. Kasi ang plano ng anak ko, ang kwento niya ng anak ko. Pag natapos yun, kukuhanin nga ang mga bata. Okay. Dadalhin sa Bicol. Dapat wag po yun. Dapat, inuuna na po yung utang namin, saka bago po siya paggawa ng bahay niya. Kasi may mga anak pa po kami. Hindi ho. Dapat unahin mo na yung pamilya na. Pamilya na po kami. Ganito kasi hindi naman natin mapipilit si nanay. Hindi dapat si nanay ang umako ng responsibilidad ng anak, na si Charis. Ang pwede lang natin gawin, makiusap tayo kay Nanay Gina bilang ina para magkaroon ng pagkakataon na maayos natin. Hindi naman kailangan rin na magbalikan kayo. Kung talagang walang pilitan ito, di ba siya? Yan ang palaging sinasabi ni Senator. Pero Nay, kailangan natin ayusin at mag-usap sila ng maayos para alamin natin kung ano ang ikabubuti ng mga bata. Ang mga bata po ay 11, 10 at 8. Napaka bata pa po nila, murang edad pa po yan. At dapat gabayan talaga. Hindi maganda na ganito ang kahihinatnan or makakagisnan nila. Umuwi ang nanay nila, hindi nagpakita sa kanila. Hindi po. Ay, dalawang taon mahigit po ay yung anak naghihintay sa kanya. Pero sa iba po siya sumama. Hindi ko sumama sa iba. Sa bahay talaga namin yung umuwi. Hindi yung lalaki kasi sumama sa amin. Kaya taga doon din yun. Ay, Nay, ganun rin yun. Huwag ninyong ikukonsintihin, ha? Pagsabihan ninyo yung anak ninyo. Hindi ko nga kinukusinti. Siyempre, si Charis naman ang gusto. Hindi ko naman o bakit kayo nagsama na alam mo naman na ang alam nila kayo ni Mikey ay mag-asawa. Ayun. At ang mga anak na sa Iloilo. Yan. Tama yan, Nay. Pero ganito po, Nay, tutulungan po ng Wanted sa Radyo si Michael para po mapaayos natin at matugunan natin yung pangangailangan ng mga bata. Ako, ang ko talaga doon sa mga bata, hindi naman yung pinababayaan ni Charis. Laging nagpapadala sa kanya. Kailan ang huling padala, Michael? Kailan huling nagpadala? April 22 po. Itong pag-uwi na nagbigay ng pera? Nagbigay ng 5,000 po sa mga anak. Okay. Uulitin ko hindi lang sa pera na dadaan. Ang kinakailangan na kalinga ng mga anak. Opo. Okay? Yun din ang ipaalala natin kay siya. No? Kaya nga gusto ko sana, pag sabi ko sa kanya, pagdating niya, mag-usap na tayo, umuwi ka muna sa bahay, tsaka mag-usap tayo ng maayos. Aantayin lang po natin, sir, na mag-reply din si Ma'am Charisma, si Ma'am Cha. Kasi gaya nga po ng nasabi ni Senator Raffy, doon ang problema lang dito, kasal po kasi kayo. Opo, kasal po kami. Kasal po kayo, pero gayon pa man, sir, ang uunahin po natin kung ano po yung mapag-uusapan po ninyo para po doon sa mga bata. Opo, kasi hindi naman din po natin pwedeng pilitin si ma'am na bumalik sa inyo. Hindi po namin kayang pilitin. Yes. No? Pero pwede niyong kasuhan. Mas Pwede madali niyong kasing kasuhan ng babae. Hindi ko nga maintindihan kung ba't ganyan Kasi Mas madaling kasuhan ng babae na sumasa kabilang bahay kaysa sa lalaking sumasa kabilang bahay. Kasi sabi ko nga, kung ayaw na talaga... Unfair, di ba? Sabi ko nga po, ma'am, kung ayaw na sa akin, dapat nag-usap kami. Yung ginastos ko sa kanya nung pag-alis niya, babalikan niya po yun at saka bigyan yung anak ng sustinto buwan-buwan. Babalikan mo lang po yung pera ang gasto ko sa iyo at saka bigyan mo lang ng sustinto yung anak buwan-buwan. Dahil kung hindi yung pera na pinagutangan ko, hindi ka nakapag-abroad. Michael, sabihin ko sa'yo siyempre, kung ipabablock mo yan, hindi lalo wala kang sustinto. Kaya ko lang bahayin yung anak ko. Wala sustinto. Sustinto mo naman yung sahod ko Charis, kaya nga babalik siya at papaayos ang bahay sa Bicol.
At dahil ang mga bata. Sinabi ko po sa kanya, kung gusto mong ayaw magpatayo sa bahay sa probinsya, doon na lang kami po sa kanila. Sa Bicol po, daling ko yung bata doon mag-transfer ng ang pag-aaral. Pero hindi nakinig sa akin. Hindi po nakinig sa Yun akin. nga ang alam ko eh. Yan nga ang alam ko. Dapat inuna na po muna kami. At saka yung utang namin, babayaran mo na yun. Ay, akala ko nagpapadala doon at binabayad. May bayad. Pero ang bayad po, wala po pa po yun sa interest. Sir Michael, meron po ba kayo bisyo, sir? Bisyo, wala. Tinigilan ko na din tinigilan ko na po yung skidyo ko. Ang inom ko po, bira na lang. Kasi Sigarilyo? wala na po. Babae. Wala din po. Sigurado ka? Opo. Sugal, sir. Sugal, wala makikusugal. Hindi naman ko nugal. Yung sugal ko, ibigay ko lang sa mga anak ko. Okay. Hindi ka nang bubugbog, sir. Wala, hindi ako nanakit kasi bago kami magkasama, malaki na po kami. Hindi na ako nanakit ng asawa ko, hindi ko yung pinubugbog. Mahal ko po dyan siya. Hindi na pa hindi pa naman matagal sila nagkahiwalay. Ngayon lang siguro na mga December. Narinig ko na blinak na daw ni si Michael. Kasi Si ginblock Michael, na po ako kasi may lalaki na siyang kinachat na po. Sino ba itong lalaki na ito? Nakilala niyo ba itong lalaki na ito, Bago Nay? lang. Galing rin abroad dito, Nay? hindi ho. Dito lang po yun. Taga Manila. rin Mga lang. Nasa Manila. Bicol din po ba, Nay? Nasa Bicol din po Bicol yung... din. Magkasama po sila ngayon doon. Itong pong si Jomar. Oo. Jomar. Mm. Ano pong pakilala sa inyo, Nay? Sumama sa inyo, di ba? Nay? Oo. Sumama po Ano lang sila. naman, ang alam ko ay Kaibigan. ang ilan yan ay taga doon din sa amin. Mga kakilala namin dati. Nakausap Mga niyo po, taga doon Nay? talaga. Nakausap niyo po si Jomar, Nay? Ay hindi. Hindi ko nakausap. Kasi Nay, pangatlo na daw na boyfriend ito ni Cha eh. Nabalitaan niyo ba yan? Yun naman Yung ang... sa picture, nakikita ko lang. Nakikita ko lang sa picture. Baka hindi kasi alam ni Jomar na may asawa si Cha. Hindi, alam. Alam yan, alam. Alam. Buti umamin si Nanay. Alam yan. At sabi ko nga, nung nag-chat yan sa akin na lalaki, sabi ko, ba't nag-chat ka niya na may asawa yan? Bakit daw? Ang sabi niya, kahit daw may asawa, mamahalin niya, kahit may anak. Wow, ha? Sabi ko nga, Hirap hindi. yan, kasal. Wagas. Bakit po ka pumapatol sa asawa ko? Kasi kasal po kami at saka may 3 kaming anak. Bakit itagaw mo sa akin yung asawa ko? Kaya nga, sabi daw, kahit may anak, gusto niya si Charis. Sabi ko nga kay Michael, ano ba ang pinagawa niya? Dalawa. At amayaw si Charis sa'yo. Dati naman kayong dalawa ang Maayos. usapan namin ay umuwi ng Bicol at doon na lang sa Bicol. Bakit mo ginawa po sa akin yun? At saka pinabayaan mo mga anak mo. Sa 2 taon mahigit po, naghihintay yung anak mo sa'yo. Bakit hindi ka umuwi? Sabi ko sa'yo, umuwi ka sa amin para mag-usap po tayo ng maayos. Hindi ka umuwi. Sumunod ka sa lalaki mo. Bakit ganun? Sir Michael, pag Yes po. nagkaroon po kami ng impormasyon or kung saan po sila nanunuluyan or kung nag-message man po sa amin si Ma'am Charisma, i-message po namin kayo, sir. Opo. Ang mahalaga lang po dito, manawagan lang po tayo para makapag-usap po kayo para sa anak po ninyo, mga anak po ninyo. Lalo Opo. na po kayo po ay kasal. Kasal po. Opo. Okay? Ngayon, sir, kapag marami-rami na rin po tayong ebidensya, nakatira sila sa iisang bahay, may anak na si babae, yung asawa po ninyo, dun sa boyfriend niya ngayon, Opo. sampahan po natin ang kaso. Opo. Adultery po. Okay, sir? Sige po, Sige sir. po. Maraming salamat, sir. Magandang hapon po. Maganda nga po. Salamat din po. Nanay Gina, thank you very much po. Magandang Thank hapon, you, Nanay Gina, ha? Ingat po kayo dyan. Sige ho, salamat.